Metro Pilipinas, ulan, amihan, surge at posibleng pagsilang ng convergence sa mga susunod na linggo. Bagyong Yasmin, papasok kaya bago magpasko? Alamin natin. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito ng ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ano ang epekto ng shoreline ngayong linggo? Gaano katatag ang amihan at bakit magkakaroon ng panibagong cold surge? Ano ang tunay na lagay ng Christmas storm na kumakalat sa TikTok at Facebook? Totoo ba ito or fake? Ano ang sinasabi ng long range forecast tungkol sa dalawang posibleng convergence o low pressure area by this coming December 21 to December 23? At alamin din natin ang situational report sa mga lugar na maapektuhan ngayong araw. Kaya manatili tayong nakatutok sa ating updates ulat panahon dito sa ating bansa. Bago natin simulan, quick recap muna tayo. Ang shoreline ay patuloy na nagpapadala ng ulan sa Cagayan, Isabela, Quezon at Bicol. At may paparating na amihan cold surge by this coming weekend. Ang long-range model na makikitang posibleng convergence sa silangan ng Visayas, Bicol sa darating na December 21 to December 23. Pero hindi pa ito bagyo na tinatawag natin. At walang nakikitang bagyo sa ngayon ayon sa ating mapa. Mga kababayan, simulan natin ang istorya. Ang long range forecast number 2. Ang tanong, matutuloy ba ang pamumuo ng sama ng panahon? Ang sagot po dyan ay oo. Mataas ang tsansa na may mabubuong convergence. Pero hindi pa natin masasabing ito'y bagyo na pwedeng isang surface trap lamang ito o kaya low pressure area lamang ito o LPA. So ipinapakita ng tropical cyclone strike probability na may consistent signal na low pressure formation sa pagitan ng Bicol region at Eastern Visayas this coming third week of December. Ito ang tinatawag nating forecasters ng pre-Christmas convergence. Ang fact number 2 naman ay saan posibleng tatama o tumama itong nabubuong convergence. Sa ngayon, tatlong region ang may pinakamataas na posibilidad na ito'y tatama. Una sa Eastern Visayas, pangalawa sa Bicol region, at pangatlo naman ay sa Central Luzon. Ito ang usual na daanan ng mga late December system dahil sa interplay ng hanging amihan at easterlies. At ang tanong, kailan mararamdaman ito? So, sinasabi po natin December 21 to December 23. Ito ang window ng mga model na sinasabi ng European Center Mid-Range Weather Forecast System or ECMWF at ang Global Forecast System o GFS at ang Japan Meteorological Agency. Una itong mararamdaman bilang isang maulap na kalangitan, unang bugso ng ulan, paglapit ng trap o buntot, at pagbuo ng low pressure area o LPA sa Pacific. So narito ang ating mga ilang katanungan. May tsansa ba itong lumakas? Ang sagot sa ngayon ay mababa ang posibilidad. Malamig ang dagat na mayroong 25 to 27 degrees Celsius at mataas ang wind shear at malakas din ang hanging amihan. Pero syempre, monitoring mode pa rin po tayo. Kung sakaling lumakas, maari itong maging isang bagyo at papangalanan na itong Bagyong Yasmin, ang huling bagyo sa taong 2025. So mga kababayan, ngayon ito yung pinakamainit na tanong na kumakalat sa social media. May super bagyo daw ba ngayong darating na Pasko o kaya bago magpasko? Ang sagot po natin dyan ay wala. Ito ang paliwanag po natin. Yung mga kumakalat online sa iba't ibang model maps, ito ay tinatawag na phantom storms, gawa ng model noise or error. Nagbabago kada update at hindi ito official forecast. At ang pinaka-importante po rito sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, walang consistent signal ayon sa ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast at walang malakas na signal ayon din sa Global Forecast System o GFS at walang alert ayon naman sa Google DeepMind at walang advisory na inalabas ang Japan Meteorological Agency o JMA at ang Pag-asa. So mga kababayan, walang bagyo, period. May mga ulan dahil sa shoreline at hanging amihan. Kaya patuloy po tayong mag-antabay sa ilang mga updates officially ng ating Pag-asa. Kaya narito naman ang ating kasalukuyang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Number 1 dyan ang shoreline na patuloy sa Eastern Southern Luzon na nagdadala ng ulan mula Quezon hanggang Bicol.
at ulan din sa Samar at Marinduque. At northeast monsoon naman o hanging amihan, apektado ang Ilocos, Cagayan Valley, Aurora at Batanes. At narito ang lagay ng panahon sa ilang mga lugar. Sa Bicol Region, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Samar Provinces, ang ating pong weather dyan ay cloudy with scattered rain and thunderstorm. Dulot naman ito ng shoreline. At ang impact ay flash flood, landslide at biglaang buhos ng ulan. Sa Cordillera, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, ang weather po natin dyan ay cloudy with light rains. Dulot naman ito ng hanging amihan. Ang impact po ay generally safe, walang malalakas na ulan, pero malamig ang panahon sa bandang Benguet at Ifugao. Lalo tigit sa bandang Baguio po mga kababayan, tunay pong malamig dyan. Sa Ilocos Region at Batanes, ang weather po natin dyan ay partly cloudy to cloudy skies na may dalang mga ulan na light rains only. Impact at no significant effect sa lugar na yan. Dito sa ating Metro Manila at sa rest of the country, ang ating weather po dyan ay partly cloudy to cloudy skies with thunderstorm during the afternoon and evening. So mga kababayan, bandang hapon o gabi, asahan po natin na uulanin po ang buong Metro Manila, kaya patuloy tayong magdala ng mga payong o panangga sa ulan at sa mga baha. Ang impact po dito ay flash flood kung mayroong severe thunderstorm at traffic delay dahil sa nihi ng mga baha. Kaya ang baon natin ay hindi lang pagkain at pera, kundi magbaon din tayo ng pasensya. At para naman sa ating wind and sea condition, sa lugar ng Luzon at Eastern Visayas, ang hangin ay moderate to strong wind na may alon na 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas. Paalala sa ating mga maliliit na bangka na huwag munang pumalaot. Sa lugar ng Mindanao at rest of Visayas, ang hangin ay light to moderate wind na mayroong alon na 0.6 to 2.1 metro ang taas. So mga kababayan, safe for most vessels pero mag-ingat pa rin kung mayroong biglaang malalakas na hangin at pagtaas ng alon. Mga kababayan, pagdating ng Linggo hanggang Lunes, may paparating na cold surge mula Siberia. Ang impact po nito ay mas malamig na hangin, mas malakas na amihan, magdadala ng ulap at ambon sa northeastern Luzon at pwedeng lumakas ang mga pag-ulan sa lugar ng Cagayan, Isabela at Aurora. At para sa ating temperatura sa Metro Manila, ang minimum temperature po natin ay naitala 24.6 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay 30.7 degrees Celsius. At ang araw ay sisikat mamayang alas 6:11 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:28 ng hapon. At para sa buod ng ating balita, mga kababayan, malinaw po na walang bagyo. May ulan dahil sa shoreline at ang hanging amihan surge this coming weekend. May chance ng low pressure area o LPA by this coming December 21 to December 23. Pero hindi ito isang bagyo. Manatiling updated dahil nagbabago ang long range system at anumang oras ay meron tayong update dahil ang ating panahon ay babago-bago. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day na meron tayong special edition, mga kababayan, mula sa Luke chapter 2 verse 10 hanggang 11. Sabi doon sa English, NIV, "Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Sa Tagalog naman po, huwag kayong matakot, ako'y may magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ngayon, ipinanganak sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Misaya, ang Panginoon. Mga kababayan, ngayong panahon ng Pasko, madalas nating maranasan ang pabago-bagong lagay ng panahon. Minsan maulan, minsan malamig at minsan biglang umiinit. Para itong paalala sa atin na ang buhay ay hindi laging pare-pareho. May unos, may ulan, may bagyo at may mga araw ding ng liwanag at katahimikan. Pero gaya ng sabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot. Sa gitna ng lahat ng pagbabago ng panahon, may isang hindi nagbabago, ang pag-ibig at presensya ng ating Diyos. Amen. Ang kapanganakan ni Jesus ay parang ilaw sa gitna ng madilim na ulap, habang ang shoreline ay nagdudulot ng pag-ulan at habang ang amihan ay nagdadala ng malamig na simoy ng hangin, ipinapaalala nito na kahit may unos o ulan, may pag-asa at kapayapaan sa ating Panginoong Hesus. Kahit bumubuhos ang ulan, hindi lumulubog
ang pag-asa ng Diyos. Kahit lumalakas ang hangin, hindi natitinag ang pangako ng Diyos. At ngayon, papalapit ng Pasko. Dalangin natin na ang kapayapaan dala ng Mesiyas ay bumalot sa bawat tahanan at siya ang maging payapa nating kanlungan sa bawat panahon. At yan po ating update sa ulat panahon dito sa ating bansa. Muli, maraming salamat sa ating mga kababayang OFW na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon. Salamat sa inyong patuloy na pagpapadala ng mga super thanks at walang sawang pagsubaybay. Ganun din ang ating mga kababayang local subscribers sa Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. Salamat sa inyong pakikiisa, sa inyong mga komento ay mahalaga. Kung nagustuhan nyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.